Sinadya ko si Limuel sa tinatambayang bilyaran at kinausap na naman ng masinsinan. Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ang pagpipigil na pasadahan ng kamao ang mukha niya. Hambog ang putang ina. Puging-pugi sa sarili. Yan ang nakikita ko sa mga kilos at tono ng pananalita niya. Kung mamamatay lang sa mura ang mayabang na to. Kanina ko pa napatay. Ngiting aso ang isinalubong sa akin ng tarantado. Kung hindi lang umiiyak na Yuri ang nakikita ko habang kausap siya, baka nakadapa na ang hayop na to sa kinatatayuan. Kalma, Vance. Si Yuri na lang ang tignan mo. Kaya ka nandito para ayusin ang problema nila at hindi ang dagdagan pa. Baka sa halip na ikaw ang FPJ ng best friend mo, ikaw pa ang maging Paquito Diaz. Huwag mo nalang pansinin ang pagmumukhang yan. Mahal ng best friend mo yan. Boyfriend niya yan. Pagpapakalma ko sa sarili. Kung sa bagay, hindi lang naman ang best friend ko ang hangal sa pag-ibig. Ako rin. Isang napakalaking hangal. Kaya pinili ko na namang unawain ang mga pangyayari. Hanggat maaari. Hanggat kaya ko. Nilagyan ko uli ng dugtong, ng napakahabang dugtong, ang pisi ng pasensya ko. Para hindi basta-basta mahiklat at mapagot sa muli naming paghaharap ng tarantado. Mahal ko naman ang kaibigan mo, Vance. Wala lang yung nakita niya, pastime lang si April. Papapogi lang sa tropa. Ganun lang. Pinapaliwanag ko sa kanya. Pero ayaw pa rin niyang maniwala. Lalo lang lalaki ang ulo niya kapag inamo ko pa. Kaya hindi ko na hinabol nang umalis. Wala naman sa akin ang problema eh. Nasa kanya. Masyado na siyang selosa. Nakakasakal na. Pati mga barkada ko pinagseselosan. Ayaw akong pasamahin sa mga lakad namin. Minamanduhan ako kung ano ang dapat kong gawin. Parang teacher, sa dami ng itinuturo. Daig pa ang nanay ko sa katatalak. Ganito na ako nang makilala niya. Ganito rin ako nang magustuhan niya. Kaya dapat sakay na niya trip ko. Hindi ko naman siya pinilit sumama sa akin eh. Siya ang may gustong magsama na kami. Ang hirap sa kanya, masyado niyang sineseryoso ang buhay tapos gusto niya ako rin. Gusto yata niya siya ang masunod eh. Hindi pwede yun. Sino ba nakapantalon sa aming dalawa? Bawat bitiw ng maangas niyang sagot ay nakakapikon. Nanlalaki ang ulo ko. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking kamao sa higpit ng pagkakakuyom. Napakasarap talagang sungal-ngali ng uso ng putang inang lalaking to. Kundi lang ako nag-aalalang mas lumala ang sitwasyon. Malamang ay naipakain ko na sa kanya ang mga bola sa billiard table na inuupuan niya. Baka pati ang tako na kinakaskasan niya ng tisa ay naipalulon ko sa kanya. May nalalaman ako sa taekwondo at boxing. At kung ang tarantado lang na to ang kalaban. O kahit tulungan pa ng mga kabarkada niya basta isa-isa lang. Siguradong manghihiram ng mukha sa aso ang mga ito. Alam kong alam niya ang kaya kong gawin. Kaya siguro kahit papaano, nangingimi sa akin. Ganon din ang mga kasama niya sa bilyara na patingin-tingin lang at hindi lumalapit. Nagbuga ako ng hangin para pahupain ang pagkulo ng dugo ko. Ayoko nang dagdagan ang problema ni Yuri. Pasimple ko siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Ano kaya nagustuhan ni Yuri sa gunggong na to? Gwapo? Macho? Bad boy? Hindi ko naiwasang magmura sa isip. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit cool at exciting ang pakahulugan ni Yuri sa karakter ng lalaking to. Puno ng tato ang mga braso at leeg,
pati mga binti at hita. May butas na kasing laki ng piso sa magkabilang tenga. May hikaw sa dila at dulo ng magkabilang kilay. May mga nakikita akong may mga tattoo at mga hikaw gaya sa kanya. Pero mabango at artistic tingnan. Maganda magdala. Kayang dalhin ang sarili, pero siya yung tipong bugbugin. Yung umaapaw sa kaangasan, kaya inaabangan sa kanto para gulpihin. Ganun ang dating niya sa akin. Pinagalitan ko ang sarili. Foul na ako sa panghuhusga sa kanya. Kalabang ko siya. O mas tamang sabihin, tinalo niya ako kay Yuri. Kaya pangit ang tingin ko sa pormahan at galawan niya. Hindi ako nagagandahan dahil siya ang ginusto ni Yuri at hindi ako. Ganun siguro. Malamang ay ganun na nga. Ilang pasimpleng inhale-exhale ang ginawa ko bago malumanay na nagsalita. Nandun lang siya sa bahay. Kapag ready ka na, puntahan mo para makapag-usap kayo ng maayos. Tinatamad siyang tumango. Mukhang napipilitan lang akong pakiharapan at mas gustong umalis na. Di lang ako magawang diretsahin. Ipinararamdam na nakakaistorbo lang ako sa paglalaro nilang magkakabarkada. Sinaway ko uli ang sarili. Hindi naman siguro. Bias lang talaga ako at palaging negative ang pakahulugan sa mga kilos niya. Yun ang mas gusto kong isipin para kahit paano mabawasan ang inis ko. Tangina. Nakasanayan ko na rin lokohin ang sarili ko. Hindi pa ako tuluyang nakakalabas sa bilyaran. Narinig ko na ang masayang biruan at kantsawan nilang magkakabarkada. Ewan ko kung sinadya nilang marinig ko o malinaw lang talaga ang sagap ng tenga ko. Iba talaga pag pogi. Nilalapitan at tinahabol ng chicks. Nasa lahi namin yan pare. Pero hindi kami madaling siluin. Pipila muna ang mga bebot bago makatikim. Yan si Limwell mga pare. Muling nagtagis ang mga bagang ko. Ang tibay talaga ng apog ng walang ya. Habang nagmumukmok si Yuri, umiiyak at namomroblema kaiisip. Heto ang lalaking iniisip niya at iniiyakan. Malutong kong tumawa at tila nagdiriwang pa dahil nakalaya. Habang nag-iisa si Yuri, narito ito sa galaan. Walang inaalala. Paisi-isi lang. Nag-e-enjoy kasama ng mga kabarkadang may kasamang mga babae. Nagbibilyar habang tumutungga ng beer. Yuri, you don't deserve him. Hindi man ako. Basta't hindi ang tarantadong ito. Naibulong ko. Nagpalipas muna ako ng oras sa isang coffee shop matapos ang pakikipag-usap kay Limwell. Gusto kong magpalipas ng inis, ng gigil. Pikon na pikon pa ako. Kung uuwi na ako, siguradong nakaabang na si Yuri. Hindi man magtanong, maghihintay siya ng balita. Kung ano ang nangyari, kung ano ang sinabi ni Limwell. Kung namimiss ba siya, kung nalulungkot din ba, kung hinahanap ba siya, kung hinihintay na ba siya, at kung ano-ano pa. Sa estado kong ito baka masabi ko ang totoo. At sigurado, lalo lang siyang masasaktan. Maaawa na naman sa sarili, at kung ano-ano ang maiisip gawin, pansinin lang ni Limwell. Kaya ang gagawin ko na naman, i-edit ang mga sinabi nito para hindi masakit. Sasalain ang pangit
ang mga pangit na salita at pagandahin ang iilang salitang makapagpapagaan sa loob niya para magbalik ang sigla niya. Para kung sakaling sunduin na ni Limuel ay makapag-umpisa uli sila. Para kung maghihiwalay uli sila, ako pa rin ang pupuntahan niya. Ang unang taong papasok sa isip niya dahil naiintindihan ko ang katangahan niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinawalan ko. Kailangan ko na namang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginagawa ko para mapirmi ang utak ko. Pamamanhiring ko uli ang puso ko dahil alam kong hindi magtatagal. Ako na naman ang talunan, ang maiiwan. May tililing na yata ako. Tanong ko, sagot ko. Kapag down ako at awang-awa sa sarili, ako na rin ang magpapaliwanag at magpapalakas sa sarili ko. Masokista na yata ako. Nasasaktan ako. Nagdurugo na ang puso. Pero hindi pa rin makahinto. Hindi pa rin magawang talikuran ng babaeng dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Wala talagang matalino pagdating sa pag-ibig. Nakakabobo. Kahit alam mo naman ang dapat at hindi dapat, sumisigi ka pa rin. Kahit alam mo namang masasaktan ka lang, di ka pa rin makabitiw. Hindi madaling intindihin kung bakit ako nagtitiis. Kung bakit nagpapakatanga ng ganito. Ewan ko. Alam ko naman ang tama pero hindi ko magawa. Alam ko namang mali pero hindi ko maitama. Natatakot ako. Natatakot akong tuluyan siyang mawala. Mahal niya rin ako. Alam ko yun. Di nga lang kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Ayos na yon. Natutunan ko nang tanggapin na ayos na yon. Napaniwala ko na ang sarili ko na ayos na yon. Dapat makontento na ako kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Ginagawa ko ang mga ginagawa ko nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Masaya ako kapag masaya siya. Nahihirapan kapag nahihirapan siya. Mas nasasaktan ako kapag nasasaktan siya.